Hello mga kabungats at sa mga kapwa ko OFW, magandang araw sa inyong lahat. For today's video, maglilinis tayo ng private room dito sa hospital kung saan ako nagtatrabaho before. You can see, I segregate the general waste and medical waste. May iba kasing mga pasyente na matitigas ang ulo, yung mga medical waste nilalagay sa itim na bag. Kaya sineseparate namin yan before namin ilalagay doon sa basurahan mismo. After, i-check namin yung mga cabinets, mga ilalim ng unan. Minsan may mga Emirates ID na naiwan dyan. Yung mga valuable things na naiwan ng mga pasyente sa loob ng CR, sa loob ng cabinet. So, kailangan namin i-check bago linisan lahat. Matapos nating i-check lahat, mag-spray na tayo ng disinfectant sa lahat ng mga gamit dyan sa loob ng room. Lahat ng dyan, isprayhan natin at pagkatapos punasan. Pagdating naman sa basahan ay color coding kami at itong ginagamit ko ngayon ay blue color. Ito yung ginagamit namin sa ordinary discharge ng room. Pero kung ang pasyente ay may COVID or yung long-term patient, ang ginagamit naming basahan ay yellow or green. Lahat talaga ng parte ng kama ay pupunasan mo kahit sa ilalim kasi minsan may mga dugo na tumatalsik, minsan yung mga gamot na matagal matanggal. Ang paglilinis ng discharge ay top to bottom, kaso lang hindi ko na navideohan yung paglilinis ko ng ceiling tsaka yung sa AC. Night shift pala ako dito kaya nakagawa ako ng video, pero kung morning shift ako hindi ko magagawa ang mag-video kasi busy talaga sa morning shift kaysa sa night shift. Yes? What happened? Nagre-record ako. Gusto mo? Ano na naman? Sa fourth floor ako palaging na-assign at dyan yung twin sharing room, private room at VIP and PS room. Hindi ako nag-iisa sa fourth floor. Ng time na yan, may partner ako. Yan ay si Kavi, yung sumisigaw kanina sa CR nung dumating si Kuya Ryan. Pag private room naman ang kinuha nyo, mayroon siyang free water, may amenities, may mga sleepers na pang floor, then pang CR, pero kung twin sharing, wala siyang including na amenities. At ang last na nililinisan namin ay yung CR kasi ito yung pinakamaruming party ng room. At sa case naman ng COVID or yung long-term patient or yung may mga nakakahawang sakit, iba naman yung process ng pag-discharge namin or paglinis ng kanilang room. Before kami papasok sa room, kailangan naming sanitize muna. Then after 30 minutes, bago namin linisan yung room na inalisan ng mga COVID patient or long-term patient. Lahat ng mga ginamit ng pasyente sa bed ay ilalagay namin sa yellow plastic. Kapag ordinary discharge lang, mop lang yung ginagawa namin. Sa deep cleaning naman, floor scrubbing and polish. Pero minsan hindi namin maiiwasan na magmadali maglinis ng discharge kasi may mga pasyente na nag-aantay din sa waiting area kasi minsan punuan, minsan walang pasyente. Pagdating naman sa map ay color coding naman yung ginagamit namin gaya ng nakikita nyo. Low color yung ginagamit ko for discharge, pero kapag nasa in ICU, sa delivery or sa ICU sa mga high risk area ay green color yung ginagamit namin. Tapos ang sa CR naman ay red color. Magandang gamitin itong map na to kasi isang map mo lang tanggal lahat ng dumi. Di mo na kailangan magwalis. Isang mapan lang, linis agad. Di ka na kailangan magpabalik-balik doon para magwalis tapos map. Ito isang mapan na lang, linis lahat. Tapos ang trabaho mo. Minsan kapag maraming pasyente sa gabi, nakakaabot kami ng 20 or 22 discharge. Pero kapag minsan may mga panahon na konti lang ang pasyente, mga nasa 8 or minsan walang discharge. Dito sa linen area, kailangan nakasegregate yung
may dugo, may ihi, or yung may mga mancha ng pasyente. Ilalagay mo siya sa plastic, tapos lagyan mo siya ng pangalan kung anong klaseng mancha ang nakakapit doon sa linen. Kasi kapag hindi mo siya nalagyan, hindi yan kukunin ng staff na kumukuha ng mga laundry. Pipicturan niya pa yan at ipapasa sa management nyo. Pagdating dito sa basura, kailangan namin lagyan ng sticker bago i-dispose sa garbage room. Nusulat namin sa sticker yung floor kung saan ka naka-assign, date at yung time. May mga pasyente kasing aksidenteng matapon yung mga valuable things nila sa basura na saka na lang nila maisipan yung maka-discharge na, yung nakauwi na sila. So, kailangan may date, time at floor kung saan kami na-assign. Kasi kapag hinanap, malalaman kung anong oras at anong date yung pagtapon namin ng basura. Siyempre, isa-shoutout ko yung mga kasamahan ko dati sa hospital, sila Natnat, Sheila, Hazel, Alexa, at yung mga ibang lahi din na mga kasamahan ko. Lalong-lalo na yung kapartner ko palagi sa 4th floor, si Kavi. Kasi kami yung matagal na partner dyan sa 4th floor. So, thank you so much mga kabungads. Don't forget to follow, like, share, and comment sa aking video. Hanggang sa muli, maraming salamat po mga kabungads.